Pinag-aaway mo pa kami ng asawa ko. Tingnan mo kung hindi ko basagin ang bibig mo. Ma, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ate, huwag kang masyadong sobra. Kahit gaano pa ang galit mo kay mama. Pinalaki ka niya ng maraming taon. Paano mo nagawa? Paano ko siya itutulak? Kayo talaga ay tunay na mag-ina. Kahit sa pagkakatamba, pareho pa rin kayo. Zini, hindi mo ba naisip na ang pond ng lumang bahay ay may CCTV? Pati rito, meron din, di ba? Ang babaw ng paraan mo para manisin ng ibang tao. Para bang lahat ng nandito ay ginagawa mong tanga. Oo, inangkin ko man ang pagkakakilanlan mo. Pero ako ba walang kasalanan? Ayoko bang makasama? Ang tunay kong mga magulang. Mula noong bumalik ka sa bahay sa edad na 7 taon. Nag-away ba tayo kahit minsan? Pero ikaw, sa kabilang banda, sa lakas ng loob mong sinasamantala ang pagkiling nila sa'yo. Pinunit mo ang mga libro ko. Hayop ka. Sinira mo ang mga damit ko. Sinadyang maglagay ka pa ng daga sa kwarto ko. Bakit hindi ka nalang mamatay? May utang na loob ako sa pamilyang yun na pinalaki nila ako. Kaya palagi akong nagpapasensya. Iniiwasan ko ang pag-aaway sa'yo. Sinisikap kong huwag manatili sa pamilya yu. Bakit sa bibig mo? Ako lang ang laging may kasalanan. Grabe, ang tunay na anak ay hindi rin pala mabait. Tingnan mo siya. Mukhang hindi rin siya mabuting tao. Wala akong ginawa. Puro kakasinungalingan. Kahit totoo yan, utang mo pa rin iyon kay Zini. Dapat noon pa kita pinalayas sa bahay. Ang perang ginastos ng pamilya yu para sa akin sa mga nakaraang taon. Ililipat ko na ito agad sa account mo. Simula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Tapos na ang ating relasyon at koneksyon. Tapos na ang lahat ng utang at obligasyon. Kung manggugulo pa ang pamilya yu, hindi na kailangang magpakita ng awa. Ano ang pinapanggap mo? Wala siyang pera. Zini, simula ngayon, ikaw na ang nag-iisang dalagang tagapagmana ng pamilya yu. Si Yushi ay wala ng pamilya yu. Walang ama, walang ina, walang diploma. Tingnan mo kung paano pa siya magyayabang sa hinaharap. Batang boss, naka-ready na ang helikopter. Binabati kita sa iyong katalinuhan, tapang, at talino. Napakagandang parang Diyosa. Ang ganda mo ay parang diwata. Ang pinakamatatag na deputy director ng espesyal na pangkat na pambaril sa kasaysayan. Lumisan mula sa pagdurusa. Ganap na umalis. Sa mga mabangis na hayop sa pamilya yu. Bumalik sa Kyoto. Wow, ang daming magagarang sasakyan. Nagbago ang plano. Kakagaling ko lang sa pagresolba. Sa isang taong gustong mang-ambush sa akin. Pakisabayang alamin. Kung sino ang nagbunyag ng aking pagkakakilanlan. 10,000. Huwag mo siyang hatulan base sa pagkapilit niya ngayon. Kapag dumating ang panahon na wala siyang makain, gusto kong makita siya. Kung paano siya babalik para magmakaawa sa amin. Ama, ina, tingnan niyo ito. Ang ganitong engranding eksena. Kaninong pamilya ito galing? Tiyak ang isang mayamang dalaga. Salamat, batang ma'am. Malugod na pagbabalik sa bahay, batang Ginoo. Nalalabo ba ang paningin ko? Parang nakita ko si Yushi. Imposible. Mama, sigurado akong nagkamali ka ng tingin. Ang ate ngayon, palaging abala sa paghanap ng trabaho. Oo nga, tulad ng kanyang hikahos na kapalaran. Panghabang buhay na nasa ilalim. Umalis na tayo. Kuya pinsan. Lagi bang ganito kahiling magpasikat ang pamilya Wen? Sabi ng tiyo, na ikaw ay nagpalaboy-laboy sa labas ng maraming taon. Siguradong nakaranas ng maraming paghihirap. Sa pagkakataong ito, susunduan kita pabalik. Kailangan seryosohin ko ito. Magbigay ng tamang respeto sa iyo. Ang mga bodyguard at mga sasakyan na ito, lahat ay hiniram ko sa mga kaibigan. 00000. Sandali lang. Pwede pa nating sakyan ng kanyang pribadong eroplano pa uwi. Hindi na kailangan ito. Ito, hindi na talaga kailangan. Ah, tama, bunso. Wala ka bang mga gamit na dadalhin? Wala. Kawawang bunso, grabe ang pang-aapi sa kanya sa pamilya yu. Siguradong luma na ang kanyang mga damit at gamit. Hindi ko alam kung gaano karami sa mga taong ito. Ang lahat ng kanyang mga paghihirap, ang mga bagay na ito, aba, hindi na kailangang dalhin. Hindi kailanman pinapabayaan ng pamilya Wen ang kahit sino. Hindi ka pababayaan. Lahat ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Sa sasakyan na lang tayo mag-usap. Sumama ka sa akin pabalik. Tara na.
Sasakay na tayo. Kaya, ang aking ina, noong pangatlong araw ko sa mundo, bigla siyang nawala, sinamantala ng masamang tao. Habang hinahanap ng ama ko ang aking ina, palihim akong kinuha. Tama, kahit iniutos ng uncle na magsagawa ng paghahanap sa buong Kyoto, walang anumang balita ang lumabas. Para bang, may nag-burn ang lahat ng iyong bakas. Pero sa loob ng lahat ng mga taon, ang pamilya Wen ay hindi kailanman sumuko sa paghahanap sa iyong kinaroroonan. Sayang, walang balita kahit kailan. Kung ang impormasyon ko sa mga tala ngayon, maliban sa espesyal na permiso, hindi ito maaaring ma-access. Ngunit noong mga taon ng aking kapanganakan, sa lakas ng pamilya Wen, ang paghahanap ng bata ay dapat madali lang sana. Sino kaya ang nasa likod ng lahat ng ito? Pwede na. Halika, umupo ka. Nakuha ko na. Nakuha ko na. Ano? Parang pamilyar itong lalaki. Zhang Yu, kung magsasaya ka, lumabas ka na lang. Nakalimutan kitang ipakilala. Zhang Yu, ang batang Panginoon ng pamilya Zhang. Kaibigan ko rin siya. Nagpunta siya sa hilagang bahagi ng lungsod para sa ilang mga gawain ngayong pagkakataon. Kasabay niyang babalik sa Kyoto kasama natin. Sa kanya tayo humiram ng bodyguard. Hindi simpleng tao ang taong ito. Mukhang casual lang siya, pero may malakas siyang presensya. Kamusta? Maupo ka na. Ito ang asul na palawit. Siya ang taong nagligtas sa akin. Siya kaya iyon. Gumising ka. Gumising ka. Ayos ka lang ba? Tubig. Tubig. Ikaw ba'y mula sa militar? Malubha ang naging sugat mo. Gagamit ako ng teknik na mahika. Pansamantalang pipigilan ko muna ang pagdurugo mo. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ako. Ay Zhang Yu, napakalimutin mo naman. Ipinakilala ko na siya sa'yo dati. Kapatid kong babae, Yushi. Tayo ba? Nagkita na dati. Hindi pa. Ganun ba? Ang palawit na nasa leeg mo, pwede bang makita? Nalaman niya kaya ang tungkol sa aking shui kilin? Ito, aksidente ko lang itong nakita sa isang tindahan sa bangkita. Gusto mo ba ito? Sige, ibibigay ko na sa'yo. Kanina, mali kaya ang nakita ko. Tama rin. Ang isang tao na may ganitong kakayahan, paano siya magiging masaya lang manatili sa hilagang lungsod? Hindi na kailangan. Baka mali ang pagkakaalala ko. Tinitingnan mo ba ang kapatid kong babae dahil maganda siya? May masamang iniisip ka ba? Binabalaan kita. Siya ang kapatid kong babae na kakahanap ko pa lang. Kayamanan siya ng buong pamilya namin. Pwede mong guluhin ang kahit sino, pero bawal mo siyang guluhin. Huwag kang mag-alala. Mayroon na akong iniibig. Hindi naman ako, di ba? Handa na ang ruta. Umalis na tayo. Pabalik sa lungsod ng Jing. Mamayang hapon ang amo. May ilang mamahaling sasakyan na nakapark sa harap ng pinto. Nang marinig nilang binabago nyo ang rehistro ng tirahan ng U, umalis na sila sakay ng mga kotse. Ano? Ang convoy bang iyon nakakakita lang natin? Tinanong mo ba sila kung para saan ang pagpunta nila? Sabi nila, hinahanap nila si Yu. Sabi nila, hinahanap nila si Yu. Siguradong hinahanap nila si Zinhi ng pamilya natin.
Kamakailan lang. Di ba pumunta si Zinyi sa Jingdu para sumali sa kompetisyon ng violin? At nanalo pa nga ba siya ng premyo? Marami sa mga mayayamang ginang ang nagtanong noon tungkol sa kalagayan ni Zinyi ng pamilya natin. Kasama na rin ang pamilya Wen ng Jingdu. Sa tingin mo ba, dumating sila para mag-alok ng kasal? Sinabi nila na babalik sila ulit. Tama nga ang hinala. Bilisan mong ihanda ang prutas at tsaa. Palaging handa tayo para salubungin ang mahalagang bisita. Zinyi, magpalit ka ng magaganda mong damit. Maghanda tayo ng maayos. Sige. Nandito na tayo, kapatid. Maganda ang energy ng lugar. Nakakaakit ng kayamanan. Mukhang may ekspertong nagdisenyo nito. Bata, dalaga, maligayang pagdating sa iyong tahanan. Ang ganitong uri ng malalaking pamilya. Mas komplikado at malamig kaysa sa pamilya Yu. Kamusta, ate? Dito po, pakiusap. Tama nga ang hinala. Shaoling, sa wakas, inaabangan ka na ni tita mo. Ito ang pangalawa kong tita, Wen Ziyuyi. Shaoling ang palayaw ko. Nasa ibang bansa ang papa mo. Hindi pa siya makakauwi ngayon. Kami, alam mo, matagal ka na naming inaasam na makauwi. Pero na-miscalculate namin ang oras kanina. Sa may bakuran, naghintay kami ng mahigit kalahating oras. Pagbalik lang namin sa loob, dumating ka na. Sige na, ate, huwag mong takutin si Shaoling mamaya. Oh, maliit na linga. Ako ang iyong pangatlong tiyuhin, Wen Jingzuo. Sila, parang kakaiba sila sa mga tao sa pamilya Yu. Hindi masyadong magkapareho. Kamusta kayo? Maliit na linga. Huwag kang kabahan. Mag-relax ka. Lahat kami ay pamilya mo. Nanay, pangatlong tiyuhin. Si Lolo ay naghihintay pa rin. Huwag niyong sakupin si Bunso. Bigyan ng pagkakataon ng iba na magsalita. Tingnan mo, sa sobrang tuwa ay hindi ko mapigilan. Maliit na linga, halika. Ang pangalawang tiyahin mo ang magpapakilala sa'yo. Ito ang iyong lolo. Bilis, tawagin mo siyang lolo. Siya pala ang lolo ko. Isa siya sa mga pinuno ng 4 na pangunahing pamilya. 40 taon na ang nakaraan. Sa sarili niyang lakas, binuhay niyang muli ang pamilya Wen. Pinanatili ang sentenaryong pamana ng pamilya Wen, si Wen Chusheng. Bakit hindi tumatawag si Bunso? Ayaw mo ba kaming kilalanin bilang pamilya mo? Ito ay ang anak sa labas ni tiyuhin Wen Jingzuo, si Wen Yang. Hindi ako tinatawag. Dahil, si Bunso rin ba ay makakatawag sa'yo? Huwag kang matakot, Bunso. May ate ka. Anong ibig sabihin mo, kapatid? Bilangin ang edad. Ako ang pang-4 na kuya ni Bunso. Siyempre, tinatawag siyang Bunso. Kapatid na babae. Kung ganoon, siya nga ang pangatlo kong ate. Anak na babae ni pangalawang tiyahin. Siya si Wen Xiang. Sino ang bumibilang ng edad para sa'yo? Ano bang posisyon mo? Hindi mo ba alam? Paumanhin. Ako ang nagkamali. Napansin ko lang na hindi tinatawag ni Bunso si Lolo. May iniintindi ba siya? Wala akong ibang ibig sabihin. Puno ng intriga at usapan. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa harapan ko. Paumanhin, Lolo. Paumanhin, Lolo. Nagbibiro lang si Bunso sa akin. Wala siyang ibang ibig sabihin. Ang mga salitang ito ay parang sinabi ni Yu Zinyi. Ang mga inosente ba sa mundong ito ay may iisang pinanggalingan? Hindi ko alam kung gagawin din nila. Katulad ng paboritismo ng pamilya Yu. Ikaw, pangatlo. Talagang pinalaki mo ng maayos ang batang ito. Itay, ako ang hindi nakapag-aral ng maayos sa kanya. Pasensya na kung nabulabog ko ang inyong kasiyahan. Umalis na tayo. Siguradong tuturuan ko siya ng leksyon. Narito pa rin si Shaoling. Huwag kang maistorbo dahil lang sa isang tagalabas. Nasira ang iyong mood. Tignan mo, ang pamilya Wen ay medyo interesante. Talagang isang kagilagilalas na tagalabas. Ang tiyuhing pangatlo na ito ay mahusay magsalita. Tingnan ang mukha. Mabait at tapat ang tao. Pero kamakailan ay hindi maganda ang kanyang kapalaran. Medyo mahina ang kanyang enerhiya. Sige na nga, mahirap hindi magduda. Kakaunti lang ang nangyari kanina dahil kay ikatlong ate. Sadya niyang ibinunyag ang mga panloob na sitwasyon ng pamilya Wen. Diretsyang ipinakita ito sa akin. Dahil bumalik si Shaoling ngayong araw. Hindi ko na kayo tatalakayin tungkol sa mga ito. Kapag nangyari ulit ito, kayong lahat, pupunta kayo lahat sa basement. Magmuni-muni sa inyong mga pagkakamali. Shaoling, ako ang iyong lolo.
Dali, halika sa tabi ni Lolo. Maliit. Ikaw si Yushi, tama ba? Ako si Wen Chusheng. 18 taon ko nang hinihintay ang aking maliit na apo. Ngayon ay nakauwi na siya. Kung sakali, kung sino man ang may reklamo sa puso, itago na lang ninyo habang buhay. Kung hindi, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang sinabi niya ay ganun nga. Bumalik si Yushi. Sino ba ang hindi matutuwa rito? Ito ang kapatid ng lola niya. Kusang loob niyang hindi humingi ng titulo. Dumating siya sa pamilya Wen upang alagaan ang anak ng kanyang kapatid na babae. Itinuturing ng lahat na bagong ina ng pamilya Wen. Pero, bakit parang pakiramdam ko na ang kanyang ngiti ay medyo peke? Ito, sige na, madilim na ang langit, lumamig na rin ang pagkain. Kumain na kayo lahat. Kumpleto na tayo. Kaya kumain na tayo. Kumain na, kumain na. Sige, Yushi, kumain ka na. Kumain ka ng marami. Ang mga pinggan na ito ay mula sa lola mong si Yunlian, na espesyal na inihanda para sa iyong pag-uwi, lalo na ang ilang ulam dito. Lahat ay ginawa ayon sa lasa ng lugar kung saan ka lumaki. Tikman mo at tingnan kung magugustuhan mo. Ang ulam na ito, hindi ko ito kakainin. Ang ulam na ito, hindi ko ito kakainin. Kapatid, anong ginagawa mo? Kahit hindi mo gusto ang luto ni Lola, hindi mo dapat sabihin yan. Ako ang nagluto ng mga ulam na ito. Hindi ito nababagay sa panlasa ni Xiaoling. Kasalanan ko ito. Hindi ang ulam, kundi ang pinggan. Hindi pwedeng gamitin. Ang pinggan na ito ay binili ni Lolo sa isang subasta ng mataas ang presyo. May problema ba, kapatid? Ang mga plato na ito ay mula sa mga magnanakaw ng libingan. Galing ang mga ito sa loob ng libingan. Punong-puno ang mga ito ng negatibong enerhiya. Kapag ginamit ng matagal, sa pinakamagaan, unti-unting manghihina. Sa pinakamalala, maaaring masira ang buto at sumama ang lason. Totoo ba ito? Nakakatakot naman ito. Hindi lang ang mga plato na ito, pati na rin ang mga florera na ito. Galing din ang mga ito sa iisang libingan. Kailangang sirain ang lahat ng ito. Nakababatang kapatid. Sobrang misteryoso naman ang sinasabi mo. Bata ka pa. Ano ang alam mo sa mga ganitong bagay? Sa ilang salita lang, gusto mo talagang sirain ang koleksyon ni Lolo sa loob ng maraming taon. Xiaoling, kakabalik mo lang, pero ito agad ang sinasabi mo. Ngayon, may inis na si Lolo sa batang babaeng nagmamalinis na ito. Sobrang tanga talaga. Napakaalaga mo talaga sa amin. Siguradong sobrang naantig si Lolo. Tagapamahala. Mamaya, kunin ang lahat ng malas na bagay na ito at iligpit lahat. Xiaoling, grabe, ang galing mo talaga. Sumama ka sa pangalawang tiyahin mo sa loob ng kwarto. At tingnan kung may dapat bang ilipat. May mga dekorasyon dyan. Matagal ko nang hindi gusto ang mga iyon. Umalis. Mahal, oh, gabi na masyado. Bakit wala pa ring dumarating? Bakit ka nagmamadali? Paulit-ulit mong sinabi ng 800 beses sa buong magdamag. Nakakainis ba? Hindi ba ginagawa ko ito? Dahil nag-aalala ako kay Zingy. Kayo ba ay? Ang 3 milyong ito, ituring ninyong bayad para sa pagpapalaki sa inyong panganay. Ang panganay namin ang nagsabi, simula ngayon, tapos na ang usapan tungkol sa pera. Karma, malinis na sa magkabilang panig. Ang inyong panganay, ang perang ginastos ng pamilya Yu para sa akin sa mga nakaraang taon, agad kong ipapadala sa iyong account. Yushi, ikaw ba'y karapat-dapat na tawagin sa pangalan ng aming panganay? Ang ate ko ay sobrang mayaman sa labas. Hindi kaya. Sige nga, alam ko na itong cute na ito. Nakikipag-ugnayan sa mga taong hindi maayos sa labas. May ginagawa sa isa't isa. Tingnan mo nga, dumating na ang mga gwapo. Anong ibig mong sabihin? Anong kahulugan? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng malinis na karma? Sige, bugbugin nyo. Ang lakas loob ninyong apihin ang aming panganay. Hindi ninyo ata alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang kamatayan. Mga kapatid, umatras.
Paano nagawa ng ate na utusan ng iba na bugbugin kami? Wala siyang pakialam sa pagmamahal ng mga magulang. Para sa pagpapalaki niya. Lahat ng ito ay dahil sa cute na ito. Kailangan kong turuan siya ng leksyon. Asawa, wala ka bang problema? Ikaw ang may kagagawan nito. Sinabi ko na, huwag mong gawin na ganun kapangit ang pamamaraan mo. Mag-iwan ng puwang sa lahat ng bagay. Ikaw ay isang hanggal. Hindi ka nakikinig. Kitang-kita ang mga linya sa gilid ng iyong noo. Ang linya sa gitna ng iyong kilay ay hati sa dalawa. Ito ay tipikal, karaniwan. Tila hindi kayo nakasulat na magtatagal bilang mag-asawa. Kung may oras, mas mabuti pang pahalagahan ito. Ang iyong kasal. Ito. Imposible ito. Yushi. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Tama. Oo, kasalanan niya lahat. Kami ang Wen family ng Kyoto. Isa kami sa 4 na dakilang pamilya sa Kyoto. Ang Wen family. Diyos ko, Diyos ko. Ganitong daang taong aristokratikong pamilya. Paano nangyari na pupunta sila sa bahay namin? Zinyi, magtatagumpay ka na. Sinabihan ako ng nakakataas na ipaalam ito sa inyo. Simula ngayon, sa Hilagang Lungsod. Wala na kayong lugar dito. Ito. Bakit ito? Wala kaming galit o alitan sa Wen family. Bakit ang Wen family ay laban sa amin? Mas mabuti pang mag-isip-isip kayo kung paano ninyo tinrato si Miss Yushi. Huwag galitin ang mga taong hindi dapat pinapalaban. Hindi pa alam. Ano? Hindi ko akalain na may ganitong kakayahan at koneksyon si Yushi. Ano? Yushi. Hindi ako makapaniwala na may ganitong kakayahan at koneksyon si Yushi. Ano bang alam niya para magawa iyon? Siguradong siya at ang kaibigan niyang kasama kanina ay winawasak ang reputasyon natin sa labas. Sobrang lumalagpas na ang ate. Tinawag ang mga tao para saktan tayo. Ngayon gusto pa niyang sirain ang angkan ng Yujiya. Sapat na. Ikaw ang may kasalanan. Pwede sanang maayos ang lahat at wala sanang gulo. Pero talagang ginawa mo itong sobrang malala. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo aayusin ang problemang ito, hindi tayo matatapos dito. Mahal, mahal. Si auntie ay nagpaayos ng isang pink na kwarto na may tema ng prinsesa para sa'yo. Pero nung matapos, naisip niya, mas mabuti kung ikaw ang magdesisyon sa kwarto mo. Anong estilo ang gusto mo? Sabihin mo lang kay auntie. Kaagad kang hahanap ng designer ni auntie. Hindi na kailangan. Ganito ay ayos na. Itong kwarto na ito, maliban lang sa medyo maliit ang walk-in closet. Yung pangalawang kuya mo, yung pasaway. 5 taon na siyang hindi umuwi. Nakatenga lang ang kwarto niya. Bakit hindi na lang kaya natin ipa-extend ito? Para gawing mas malaking walk-in closet para sa'yo. Hindi na kailangan, tita. Itabi mo na lang para kay kuya. Sakaling bumalik siya balang araw, wala na siyang matutuluyan. Papatuloyin na lang siya sa kwarto ng bisita. Kahit saan naman pwede matulog, di ba? Shaoling, ngumiti ka rin sa wakas. Ang ganda ng ngiti mo. Kamukha mo ang nanay mo. Tinatawag mo akong Shaoling. Palayo ko ba yan? Oo, dati, ikaw dapat, ay tinatawag na Wen Xiangling. Palayo mo ay Shaoling. Kung hindi ka komportable dito, pwede naman naming baguhin. Basta gusto mo, ayos lang. Hindi na rin maaga ang oras. May hindi ka ba naiintindihan? Pwede mo akong tanungin, tita, kahit kailan. Hindi na kita guguluhin sa pahinga mo. Salamat, tita. Mukhang nahanap ko na ang pamilya ko. Tila, maliban sa anak sa labas, at sa matandang babae na peke ang ngiti, mabuting tao naman lahat sa akin. Pati na rin si batang amo ng pamilya Zhang na nakilala ko ngayon, Zhang Yu. Hello, Direktor. Nasa Kyoto na ako. Mag-assign ka ng tao para imbestigahan si batang amo ng pamilya Zhang, si Zhang Yu. Mukhang alam niya ang tungkol sa kwintas ko. Pangatlong uncle. Maliit na Ray. Hayaan mong ipakilala ko ito sa iyo. Ito ay si Wen Zhengjuo. Pamilya Wen. Alam mo. Pangatlong tiyuhin ko na siya. Ito. Kuya ko. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Yushi ay kay tiyuhin. Biolohikal na anak na babae. Natagpuan lang ito ilang araw na ang nakalipas.
Kaya ngayon lang nangyari. Ang tiyuhin at pamangkin. Dito na ako umaarte. Inaari na ngayon ni Wuzu ang kanyang katawan. Maaari kang makipag-usap ng direkta. Mabuti. Ito. Binata, maging matapang ka. Ito ba ay isang bagay ng pagiging matapang o hindi? Banayad na niebe. Banayad na niebe. Banayad na niebe. Ako ay isang ina. Ako si nanay. Inay. Ano ang isang ina? Inay. Ano ang pag-ibig? Hayaan mong isipin ko. Ang pag-ibig ay, kapag nakatagpo ka ng kahirapan, inay, ako ang mauunang magmadali sa'yo. Pinoprotektahan ka. Nandyan ako para sa iyo habang lumalaki ka. Hayaan mong dalhin kita upang makita ang malawak na mundo. Inay, kapag nakatagpo ka ng panganib, ako ang iyong pinakamalakas na suporta. Ito ang pagmamahal ng iyong ina para sa iyo. Napakagaling ni nanay. Gusto kong makasama ang nanay ko habang buhay. Loko bata, hindi maganda ang pakikitungo ni mama sa iyo. Sino pa ang maaaring maging mabuti sa iyo? Oo nga pala. Banayad na niebe. Dapat mong tandaan. Sa mundong ito, ang taong pinakamamahal sa iyo, nanay ko yun. Inay. Naalala ko, si nanay ay. Inay, nahuli na kita. Banayad na niebe. Niyakap kita. Inay. Inay. Kung hindi dahil sa hindi na angkop na timing, gusto ko talagang magpa-picture. Ipakita ito sa aking pangatlong tiyuhin pagkatapos niyang magkamalay. Bakit hindi ka muna lumabas? Ang katawan na kinaroroonan mo. Siya ay nagkakaroon ng isang masamang run of luck kamakailan lamang. Hindi sapat si Yang Chi. Manatili ng kaunti pa. Malamang na kailangan niyang manatili sa kama sa loob ng 10 araw hanggang 2 linggo. I'm so sorry. I'm so sorry. Pangatlong uncle. Maliit na kapatid na babae. Ayos lang. Isang araw at isang gabing pahinga ang gagawin. Inay. Banayad na niebe. Inay. Kahit ano pa maging kayo. Ikaw ang pinakamagandang ina. Banayad na niebe. Inay. Sa isip ng kapatid ko, iyan ay talagang hindi simple. Maliit na Ray. Naging abala ka buong umaga. Paano kung kumain muna tayo? Hindi kailangan. Hinihintay ako ng bureau na makabalik. Bakit? Nasa edad ka na kung saan ka lumalaki. Kailangan mo pa rin magpahinga. Bakit? Hindi inaasahan. Mula ka sa pamilya Wen. Anak na nawala sa loob ng 18 taon. Malupit talaga ang tadhana. Naloko lang ako para sabihin sa akin ng isang bagay. Naapektuhan ka ba nito? Ayos lang. Malalaman din nila sooner or later. Walang silbing itago ito. Pero babalik ako mamayang gabi. Natatakot akong matanong. Tama. Wenjia kahapon. Pinadalhan nila ako ng imbitasyon sa piging. Hindi ko ito tiningnan ng mabuti. Sa palagay ko ito ay ginawa para sa iyo. Pagkatapos ay kailangan kong pumunta sa aking sarili. Ipinagdiriwang ang paghahanap ng iyong mga biolohikal na magulang. Maligayang pagdating. Okay, guguluhin kita ngayon. Halika sa hapunan minsan. Hindi ka pa nakakapunta sa pamilya Xiao dati. Wala na. Hindi ba nakahain ng hapunan? Tara na. Ito. Ang iyong kasamahan ngayon, nahulog sa pamilya Xiao. Ikaw, may gusto ka bang itanong? Ano ang itatanong? Sa totoo lang, ano man ang iyong pagkakakilanlan, o ilang sikreto, sa aking palagay, palagi kitang magiging little sister. Yun. Pangatlong uncle. Natutulog siya sa kwarto niya. Isa itong peace charm. Tandaan na panatilihin itong malapit sa iyong katawan. Sabay na tayong kumain. Kuya. Maliit na linga. Tinawag niya lang akong kuya. Okay, little sister. Sigurado ka bang ang binigay mo sa akin ay lahat ng impormasyon tungkol kay Yushi? Walang laman ang unang 2 taon ng high school. Anong nangyari? Boss, ito ang lahat ng impormasyon na mahahanap ko.
Kung tungkol sa 2 taon na iyon, ipinapakita nito na nawawala sila. Hindi ko mahanap kung saan siya nagpunta, at kung paano siya naging apprentice. Paano makapasok sa Investigation Bureau? Bakit wala, boss? Napakadali para sa akin na hanapin ito. Isa lang ang posibilidad. Alam ko, mga taong may mas mataas na autoridad. Binura niya ang kanyang kinaroroonan sa nakalipas na 2 taon. Okay, yun lang muna. Grade 10 hanggang grade 12. Nagkataon lang na sumabay sa panahong iyon. Pwede bang? Siya ba talaga? Gintong liwanag. Ito ang direksyon ng likod bahay ng pamilya Wen. Espiritu ng langit at lupa. Sa simula ng kaguluhan, nakatakda na ang universo. Malinaw ang aking daan. Buti na lang magising siya. Masyado kang nasaktan. Gumamit ako ng magic, pansamantalang itigil ang iyong pagdurugo. Siya talaga iyon. Salamat sa Diyos. Nahanap na kita sa wakas. Xiao's building kilin. Kontaminado ng masasamang espiritu. Sa kanila, magandang umaga po. Zhang Yu. Miss Yu. Darating para sa ehersisyo sa umaga kaya maaga. Ikaw. Underwear rain. May hawak na payong. Nakasuot ng leather jacket para sa ehersisyo sa umaga. Tama. Gusto ko ito. Umuulan at may hawak akong payong. Nakasuot ng leather jacket para sa ehersisyo sa umaga. Ha? Ako din. Dahil tayo ay itinadhana, paano kung ayusin natin ang oras para magsama-sama sa susunod? Hindi. May gusto ako. Ikaw. Kailan ka dumating? May nakita ka ba? Mga kakaibang bagay. Miss you. Ibig sabihin. Miss you. Bagamat pasado 4:00 na ng umaga, pero madilim pa rin. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito. Nakakatakot yun, okay. Oh. Pagkatapos ay magpatuloy sa pagsasanay. Babalik ako. Bakit, Miss you, hindi ka na ba nagpa-practice? Inaantok ako at natulog ulit sandali. Ang aksidente sa oras na iyon, 3 araw at 3 gabi niya akong inalagaan. Dapat mong tandaan kung ano ang hitsura ko. Bakit? Masyado siyang hindi pamilyar sa akin ngayon. Di bale. Dahil ito ay natukoy na. Ako dapat ang nasa harapan niya. Ipadama ang iyong presensya. Pangatlong uncle. Mayroon ka bang anumang pisikal na kakulangan sa ginhawa? Oops. Ang sakit ng buong katawan ko. Ito ay mas masahol pa kaysa sa isang hangover. Ang nangyari kahapon, ipinaliwanag sa akin ni Bayan. Ang iyong pangatlong tiyuhin ay sumusuporta sa iyong trabaho. Kapag ayaw mong sabihin sa pamilya mo, bago ito isa publiko, ang pangatlong tiyuhin ko ay hindi sasabihin sa kanyang pamilya. Ngunit dapat kang mag-ingat. Huwag magmadaling pumasok. Anong mali? Tandaan na sabihin sa iyong pangatlong tiyuhin. Naiintindihan mo ba? Siguradong mahirap ang taon mo. Ito ay tiyak na magiging matigat. Pero sulit naman. Gaya ng inaasahan sa isang taong may bloodline ng pamilya Wen. Tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay sa hinaharap. Kuya. Kuya, ang paglalakbay ay dapat na nakakapagod. Ayos lang. Hindi mahirap na trabaho. Kuya, ito si Xiao Linga, ang iyong pinakamamahal na anak na babae. Maliit na Linga. Ito ang iyong ama. Tawagin mo akong daddy. Naisip ko noong una na ang paboritismo ng pamilya Yu. Nagkasundo na ako sa family ties. Hindi ko inaasahan na aabot talaga sa ganito. Maliit. Bakit? Bilisan mo. Linga, kumusta ka sa bahay kamakailan? Nasanay ka na ba sa pagkain? Oo, maganda ang pakikitungo sa akin ng pamilya ko. Masarap din ang pagkain. Mabuti. Buti na lang ayos na ang lahat. Sige, umupo tayo at mag-usap. Dapat ay nakatanggap din ng balita ang matanda. Malamang malapit na dito. Kakain tayo at magkwentuhan. Linga, malamang na nahirapan ka sa pagtatrabaho ng malayo sa bahay nitong mga taon. Ayaw na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Bumalik na si boss.
Matandang babae. Kumusta ka kamakailan? Okay. Ang lugar na ito, ang panganay ang pinakamaalalahanin. Laging iniisip, itong matandang babae. Naisip ko, kamakailan lamang ay masama ang pakiramdam ng matandang babae. Pagkahilo, dapat kang magpatingin sa ilang mga doktor. Seguridad na pampolitika. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Matutulungan mo si Wenyang na magsalita. Natural marunong umintindi. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko inaasahan na nasa isang meeting siya sa ibang bansa. Ngunit alam pa rin nila ang lahat ng nangyayari sa bahay. Dumating siya para alalayan ako pagka-uwi niya. Seguridad na pampolitika. Dapat may hindi pagkakaunawaan dito. Ang hindi pagkakaunawaan na tinutukoy ng matandang babae ay, hindi ako nagsalita para kay Wenyang. Little Linga, ang babaeng iyon. Gusto ko ito mula sa ilalim ng aking puso, kung dumaranas siya ng anumang kawalan ng katarungan. Sa puso ko, dinudurog nito ang puso ko. Linga, mabait ba ang matandang babae sa iyo? Ouch! Seguridad na pampolitika. Ano bang sinasabi mo? Depresyon. Maliit na linga. Ito ay, puting ice glass jade bracelet. Si Lola ay 60 taong gulang. Regalo sa kaarawan. Ibibigay ito sa iyo ni Lola ngayon. Isang jade bracelet na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Paanong hindi ako madudurog sa puso? Matandang babae. Ito ay inihanda ng maaga. Regalo sa pag-uwi. Ito ay tila masyadong casual. Bakit ka nagsisimulang magreklamo? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng pulseries na ito? Hindi banggitin. Anong uri ng regalo sa pag-uwi ang dapat kong ihanda? Tiyak na hindi iyon. Ito ay isang maliit na regalo lamang. Naghihintay sa piging sa pag-uwi ni Xiaolinga. Bibigyan kita ng isa pa. Maliit na linga. Bilisin mo at salamat kay Lola. Masyadong maraming pera ang ginastos ni Lola. Sa puntong ito, alam na niyang, Lola, ang tawag sa kanya. Ano ang gastos? Ito ay tanda ng pagmamahal ni Lola. Oops, naalala ko. Mayroon pa akong gamot bago kumain. Pauwi na ako ngayon sa bahay ko. Bakit ganito ang matandang babae? Ito ay tanda ng sakit. Ordinaryong bitamina. Dapat pumunta ka muna sa restaurant para kumain. Huwag mo akong alalahanin. Kung hindi siya alis kagad, but then nagkasakit talaga ako. Tingnan kung gaano siya nag-aatubili na makipaghiwalay dito. Hindi pa nga ako nakakapag-settle ng account sa'yo. Ang red along gusto kong ibigay kay Xiaolinga. Hindi pa handa. Pupunta ako ngayon. Linga, anong nangyari sa'yo kanina? Naiintindihan ni tatay. You family side. May pinadala na ako para mag-imbestiga. Ang kanilang mga corporate plan para sa ikalawang kalahati ng taon. At mga proyektong nakikipag-ugnayan. Ang nakalipas na 6 na buwan. Hindi ko sila hahayaang kumita ng kahit isang sentimo. Ano ang mangyayari sa 6 na buwan? Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang kapalaran. Tungkol naman sa panig ni Wenyang. Hindi kailangan. Tatay, ako mismo ang gagawa. Tapos gusto mo bang sabihin sa akin? Ano ang iyong mga plano? Sinunod ko ang normal na pamamaraan. Hayaan akong tingnan ito. Hindi sapat na detalyado. Yun. Nanay, dumadalo lang ito sa isang handaan. Kailangan ba talagang gumugol ng maraming oras sa pagpili ng mga damit? Siyempre, para sa, pupunta kami sa Kyoto this time. Dapat itong gawin ng may pag-iingat. Nawawala ang pamilya Wen ng Kyoto. Ang anak na babae ng 18 taong gulang ay natagpuan. Bangkwat sa Sabado. Announcement ng pagbabalik ni Miss Wen. Pamilya Wen. Pwede. Ang kanilang huling pagkakataon. Di ba sabi nila ay blacklist nila ang pamilya natin? Kaya sa pagkakataong ito ang aming magandang pagkakataon. Tama lang. Lahat ng naunang hindi pagkakaunawaan ay naalis na. Si Wen Shuyi, ang panganay na anak na babae ng pamilya Wen. Siya ay isang propesor sa Kyoto Conservatory of Music. Ang hukom sa iyong huling kompetisyon. Malaki ang pag-asa niya sa iyo noon. Si Yushi, ang maliit na cutie na iyon, ay sinusubukan kaming ipasok sa gulo. Hindi ganoon kadali. Mayroon kaming mga koneksyon. Nagkataon lang na natanggap ng tiyo pang mo ang imbitasyon. Hiniling ko sa kanya na ihatid kami doon. Tapos ikaw at ang nanay mo. Pag-usapan natin itong si Mrs. Wen. Mas maganda kayong gumanap sa pagkakataong ito. Mabubuhay kaya ang pamilya Yu. Ito na. Sa piging ng pamilya Wen. Lahat sila ay mga sikat at dignitaryo. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Magandang performance. Kahit hindi ka makaakyat. Ang pamilya Wen, isang kilalang pamilya. Sumakay sa 1 o 2 mayayamang bata. Magaling din yan.
Kung may pagkakataon si Zini, maaari mong kausapin itong natagpo ang anak na babae. Simulan ng isang pag-uusap, iyon ay magiging pinakamahusay, para maging kaibigan. Naiintindihan ko, kung maaari nating kunin ang pagkakataong ito. Nakilala ko si Wen Baiyan, ang panganay na anak ng pamilya Wen. Sa oras na iyon, umakyat ako sa langit sa isang hakbang. Kahit na sinubukan pa ni Yushi ng ilang buhay, hindi na nila ako maabutin. Banquet meals. Maghanda tayo ayon dito. Oo. Pangalawang tita, hinahanap mo ako. Nandito si Little Linga. Halika, umupo ka. Magsisimula na ang piging sa pag-uwi. Kinakabahan ka ba? Huwag kabahan. Buti naman. Ginawa ng lolo mo itong salo-salo sa pag-uwi. Inimbitahan ang mga kilalang pamilya mula sa buong Beijing. Bumili pa sila ng bagong bahay. Ang lahat ng ito ay pinalamutian ayon sa iyong mga kagustuhan. Yung mga damit na in-order sa'yo ng pangalawang tiyahin mo. Dumating na rin ang mga alahas. Maglakad. Subukan ito sa aking pangalawang tiyahin. Pangalawang tita. Hindi ba ito kailangan? Hindi iyon gagawin. Ikaw ang munting prinsesa ng pamilya Wen. Dapat itong gumawa ng isang nakasisilaw na hitsura. Maglakad. Ang taong nanakit sa anak ko ay kailangang mamatay. Sino ang sumulat nito? Ginang, Yu. Ano ang gagawin natin ngayon? Si Wu Wu ba ang dumating? Si Wu Wenchun ba ang dumating? Wu Wu. Ang nanakit sa anak ko. 我女儿的人， Kailangang mamatay lahat. Diyos 我的 ko. 天哪！ Kai Kai, tingnan mo ito. Ito na iyon. Kai Kai. Kai Kai. Kai Kai. Nasaan si Chin Zuan at Chin Kai? Hindi ba pumunta ka sa ibang kwarto? Nauna na siyang tumingin sa ibang kwarto. Ako ang naiwan dito. Hahanapan ko siya. Ano ang ginagawa mo? Buo. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Bitawan mo ako. Pagpatuloy mo, magagalit na ako. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Paano kaya kung gawin na natin ito ngayong araw dito? Inay, tulungan mo ako. Inay. Buo. Bitawan mo ako. Buo. Bitawan mo ako. Inay. Buo. Ninang, Yu. Pakiusap, iligtas mo si Buo. Pakiusap. Iligtas mo si Buo. Ninang, Han. Ito si Wu Wenchun. Sinadya niyang ipakita sa atin ang totoong nangyari noon. Nangyari ito 1 linggo na ang nakakaraan. Hindi mo ito mababago. Bitiwan mo ako, Buo. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ang anak kong babae. Salamat. Kumusta po, Ginang Wu Wenchun? Ako si Yushi. Ikinagagalak kitang makilala. Hello, mahal. Nagising na si Wogua. Wogua, bilisan mo at tawagin mo si Mama. Mama, miss na kita. Ang galing. Nagising na si Wogua. Napakaganda naman. Ginang Han, congratulations. Kailangan mo ba ng tulong ko para patatagin ito? Dahil nahanap na si Han Wogua. Umalis na muna kayo. Lausan, samahan mo na si Ginang Han palayo. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ako pwedeng umalis. Salamat. Binibining Yu. Susunod. Ikaw na ang susunod. Papatayin mo ba ako? Galing ako sa tanggapan ng espesyal na investigasyon. Ang layunin namin ay
Hanapin ang sanhi at epekto, sundan ang tamang landas. Bigyan ng boses ang mga hindi marinig. Linisin ang pangalan ng mga napagbintangan. Ipaglaban ang hustisya para sa mga inosenteng pumanaw. Kaya, Ginang Wu Wenchun, gusto mo bang ipaglaban ang hustisya para sa iyong sarili? Para sa anak mong si Wuzu? Ipaglaban ang hustisya. Paano ko ipaglalaban ang hustisya? Mag-ingat ka. Kailangan ninyong lahat mamatay. Kailangan ninyong lahat mamatay. Walang problema. Masyado siyang nakakapit sa kanyang obsesyon. Nakokontrol siya ng kanyang masamang kaisipan. Malinaw ang kaisipan. Payapa ang damdamin. Agad na sundin ang utos. Ikaw ang sumulat ng mga salitang ito, hindi ba? Ang apoy sa gusaling ito noon, ay ikaw rin ang nagpasimula. Para patayin, ang mamamatay tao sa loob ng gusaling ito, kami ni Zuzu, ay nagsama at nag-alaga sa isa't isa ng higit sa 10 taon. Sa wakas, napagdaanan ko ang lahat, upang alagaan siya hanggang umabot ng 16 na taong gulang. Pero hindi ko inakala, na noong gabing iyon, ako ay nasa night shift. Si Zuzu, ay nagawang saktan ng kapwa residente. Bakit ito nangyari? Sa araw-araw, ang mababait na kapitbahay na laging bumabati, siya. Bakit walang sinuman? Ang gustong humadlang sa mamamatay tao. Bakit? Iligtas niyo ako. Nakikiusap ako. Iligtas niyo ako. Kahit man lang sana nag-ingay kayo. Tumawag man lang sana ng pulis. Tulungan niyo ako. Anong tinitignan niyo? Umalis na kayo. Walang gustong tumayo para iligtas ako. Sila, pinakinggan lang nila, ang mga sigaw ng aking si Zuzu. Ngunit wala silang ginawa. Walang sino man ang gustong tumayo at tumulong. Ituro ang salarin. Bakit? Nagtanong ako sa kanila tungkol sa mga nangyari. Ano ang naging kapalit? Ang nakuha ko sa halip, ay ang kakaibang tingin at pangungutya nila. Ang anak kong si Zuzu, lubusang bumagsak ang kanyang kaisipan. Mula sa balkonahe, tumalon siya mula sa balkonahe. Wala na akong magawa. Hindi ko nailigtas ang anak ko. Kaya naman, sinunog ko na lang. Kahit pa ang salarin. O ang mga tahimik na kasabwat, kailangan nilang mamatay. Yan ang dahilan kung bakit mo iniligtas si Han Bobo. Oo nga, dahil ayoko nang makakita, na may babaeng, nakakaranas ng parehong sinapit ni Zuzu, para siyang anak ko. Kung noong una pa lang, may tumulong na sana. Hindi sana mangyayari sa anak ko, ang pagligtas kay Han Bobo. Mabuti kang tao, pero pumatay ka ng tao. Mabigat ang iyong kasalanan. Kapag napunta ka sa ilalim ng lupa, tiyak kang hahatulon. Hindi ko na mahihintay ang kaligtasan. Wala akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko. Basta may pagkakataon para ipaghiganti si Zuzu. Kahit mapunta pa ako sa impyerno, ano naman ang masama roon? Pero hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan. Ang apoy ay umabot lang sa 3 palapag. Hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko nagawa. Ang salarin na iyon. Namatay siya sa sunog. Anong sinabi mo? Patay na siya. Patay na siya. Zuzu, narinig mo ba yon? Nakapaghiganti na rin sa wakas si Mama para sa'yo. Zuzu, Wu Wenchun. Napakarami mong kasalanan. Ayon sa alituntunin, dapat kaagad kang dakpin. Pero dahil sa espesyal na sitwasyon mo, at isinasaalang-alang ang iyong kusang loob na pagtatapat, ngayon, may pagkakataon, para makipagkita ka sa anak mong babae. Pumapayag ka ba? Siyempre, kung maaari lang, hayaan mo akong muling makita si Zuzu. Wala na akong pakialam sa kahit ano.
Narito ang kasunduan. Pakilagyan mo ng fingerprint. Makipagtulungan ka sa amin sa mga susunod na hakbang. Sige, basta't hindi mo siya sasaktan. Lahat ay gagawin ko para makipagtulungan sa'yo. Pansamantala ka munang manatili rito. May mag-aabiso sa'yo pagkatapos. Kapag natapos na ang lahat, ako mismo ang maghahatid sa'yo. Kasama ng anak mo patungong kabilang buhay. Sige, salamat. Hindi ka natatakot na magbago siya ng isip. Nilagyan na niya ng fingerprint. Kapag nagbago ng isip, ang kaluluwa ay mawawala ng tuluyan. Napaka-powerful ng kasunduan na ito. Siyempre, ito ay personal na kinumpirma ko matapos makipag-ugnayan sa mundo ng patay. Kahit sa mundo ng mga patay o sa mundo ng mga buhay, may bisa ito. Naabisuhan na ba ang mga tao? Malapit na silang dumating. Doon sa pulisya ng lungsod. Magpapadala sila ng tao para ipagpatuloy ang investigasyon. Ang kaso ni Chin Zuan. Hanapin mo ang espiritu ni Wuzu. At iyong dalawang manlolokong espiritual na guro. Ibabalik sila para maimbestigahan. Kung magkano ang naloko nila, ibalik sa mga tao. Dapat hatulan sila ng tamang parusa ayon sa kanilang kasalanan. Tapos, gusto mo bang ihatid muna kita pa uwi? Sa huli, kagagaling mo lang sa pagkikita sa iyong tunay na mga magulang. Tapos lumabas ka na agad buong araw. Ang pamilya mo, malamang nag-aalala na sila. Sa unang araw mo sa kanilang bahay, nawala ka na. Malamang nagpaalala ka ng sobra sa kanila. Tara na. Ihahatid kita. Malapit lang ang pamilya Zhang at pamilya Wen sa isa't isa. 100 lang naman. Ang nangyari ngayong araw. Sana huwag mo itong sabihin sa kuya ko. Bakit? Sa edad na 18, pumasok ka na sa pambansang espesyal na ahensya ng investigasyon. Sa ganitong kakayahan at identidad. Dapat ikarangal mo ito, di ba? Ang trabaho natin. Hindi talaga ito maaaring gawing hayag. Kung malaman ito ng mga may masamang intensyon, malalaman nila ang impormasyon tungkol sa pamilya. Pwede pa itong magdala ng panganib sa kanila. Bukod pa rito, wala rin namang dapat ipagmalaki dito. Sige, pumapayag ako sa'yo. Salamat. Ngayon, hindi lang boses ang magkapareho. Kahit ang aura niya, kamukha rin niya. Paumanhin, pero tatanungin ko lang. Napuntahan mo na ba, binata, sa pamilya Wen? Nakababatang kapatid na babae, kumain ka na ba? Naghanda si Butler Leon ng pagkain para sa'yo. Tara, kumain na tayo. Saktong gutom na rin ako. Saktong nagugutom din ako. Salamat sa paghatid mo sa akin. Anong nangyari? Bakit magkasama kayo ng nakababatang kapatid ko? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ang nakababatang kapatid mo ay 18 pa lang. Huwag mo akong Gina ganyan. Nagkataon lang kasi. Hindi ko nasasabihin. Medyo inaantok na ako. Hindi mo kailangang magpasalamat ng sobra sa paghatid ko sa kapatid mong babae. Kung gusto mo, ibigay mo na lang sa akin ang lupa sa bandang Hilaga. Siguradong matutuwa ako. Hindi pa alam ng nakababatang kapatid mo ang tungkol sa mga chismis at kasinungalingan. Sasabihin ba natin sa kanya? Hayaan na lang. Gabi na, bukas na lang natin pag-usapan. Tumigil ka. Lolang, magandang umaga. Narinig kong madaling araw ka na nakauwi. 凌晨才回来。 May kaunting inayos lang. Anong nangyari? Biglang may kailangang gawin. Lumabas lang sandali kasama ang mga kaibigan. Kaibigan, isang araw ka pa lang dito sa Kyoto. Nakaibigan ka na agad. Huwag mong sabihin na kung ano-ano. Mga masamang barkada ang sinasamahan mo para lang gumala.
Yushi, pinapayo ko sa'yo. Kapag nakarating ka na sa pamilya Wen, pahalagahan mo ito. Huwag kang maging tulad ng dati na lagi kang gumagawa ng gulo kung saan-saan. Alam mo ba, kung ano na ang sinasabi ng mga tao sa labas, tungkol sa pamilya Wen natin? Wen Yang, ano ang sinabi mo? Ano ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa pamilya Wen natin? Hindi ba tungkol sa mga ginawa ni Yushi noon? Naungkat ulit. Ngayon, sinasabi na ng lahat sa labas, na ang anak na binalik ng pamilya Wen, ay isang tamad at walang alam, na puro away at pagliban sa klase ang inaatupag, at kung kailan lang niya gusto ay umaalis sa bahay. Wen Yang, tumigil ka na. Nagsisinungaling ba ako? Ang nagsabi pa niyan ay ang adoptive parents niya mismo. Itinulak niya ang tunay na anak sa tubig, nagnakaw ng pera, at itinulak ang kanyang amain sa harap ng maraming tao. Ang ganitong tao ang tatawagin kong kapatid na babae. Nakakadiri naman. Hindi siya karapat-dapat manatili sa pamilya Wen. Kung hindi karapat-dapat si nakababatang kapatid na babae na manatili sa pamilya Wen, sino ang karapat-dapat? Ikaw na isang anak sa labas. Paano ka magsalita? 怎么说话呢？ Anong ibig mong sabihin? Si Wen Yang ay kapatid mo rin naman ah. Noong tinawag ni Wen Yang si Bunso kanina, bakit hindi kita nakitang pinagsabihan siya, Lola? Bukod pa rito, nagsasabi lang naman ako ng totoo. 说吧。 Matandang ginang, dumating na ang mag-asawang Han Raifeng ng pamilyahan. Pamilyahan, pasok po kayo. 请进来。 Ginoong Han, Ginang Han, anong okasyon ngayon? Binibining Yu, pumunta kami rito para personal na magpasalamat sa inyo. Salamat kay Yushi. Oo nga, ito'y pagkukulang din namin. Hindi namin alam na si Binibining Yu pala, ay isang anak ng pamilya Wen. Noong dumalaw si Binibining Yu sa aming bahay, niwala man lang kaming naihandang tsaa o merienda, upang maayos siyang maasikaso. Pasensya na at naging abala pa si Binibining Yu, para tulungan kami ng labis. Binibining Yu, maraming salamat talaga sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ang pamilya namin, ang Han, ewan ko kung ano na ang sinapit namin. Ang aming anak na si Guogwa rin. Mama. Binibining Yu, taus-pusong nagpapasalamat kami sa'yo. Narinig ko na ang nangyari kahapon. Salamat at iniligtas mo ang buhay ko. Anong nangyari kahapon? Paano ito naging pagliligtas ng buhay? Bakit si Yushi ay napalapit sa pamilyahan? Ang pinakakailangan mong pasalamatan ay si Wu Wenchun. Tungkol naman sa akin, ginawa ko lang ang aking trabaho. Hindi mo na kailangang alalahanin iyon. Ginang Han, hindi mo na kailangang magdala ng mga red along ito. Kung talagang nais mong magpasalamat, maaari kang magpadala ng isang bandila ng pasasalamat para kina Yao Jia at iba pa. Isaalang-alang na lang ito, bilang pag-appreciate sa aming trabaho. Sige, sige, susundin namin si Binibini Yu. Matanda, kayo sa pamilya Wen talaga ay, laging may mga natatanging tao. Noon ay si Bayan, na nakabawi sa pagkalugi sa stock market, at kumita ng 2 bilyong yuan. Ngayon naman ay si Siang Lian, na ginamit ang isang hanay ng mga code para labanan ng mga hacker sa ibang bansa. Tumalo ng maraming hacker. At ngayon, narito si Binibini Yu. Totoong kahanga-hanga kayo. Ginoong Han, Ginang Han, bagong gising pa lamang si Han Wogua, kaya mas magandang magpahinga siya ng mas matagal pa. Sige, 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 aalis na muna kami. Binibini Yu, kapag may oras ka, bumisita ka sa aming tahanan ng pamilyahan. Narinig ng aming matandang padre de pamilya na ikaw ang tumulong. At sobra siyang natuwa, hanggang gusto ka na niyang makita ng personal. Anong nangyayari? Ano ba talaga ang ginawa niya para sa pamilyahan? Pati si matandang Han ay kailangan. Para sa kanya, lumabas mismo. Sige, pag may oras ako, pupunta ako. Ingat sa paglalakad. Ay, sige. Ingat sa paglalakad ha. Ay, kapatid, anong nangyayari dito? Walang problema. Maliit na bagay lang. Tumulong lang sa kanila ng kaunting bagay. Hoy, Boss Xiao. Natagpuan na ang espiritu ni Wuzu. Nasa gusali ng Xiao. Pero hindi ko alam kung paano. Naging masamang espiritu siya. Magpadala ka agad ng tao. Dalhin si Wu Wenchun dito. Ailak ang lugar. Maliban sa mga tao natin. Walang sino man ang pinapayagang pumasok. Pasensya. May konting gagawin lang. Lalabas muna ako sandali. Batang boss, ano na ang kalagayan ngayon?
Nakita ng especially Iya na si Wuzu ay umikot-ikot muna sa paligid. Tapos pumasok na siya sa gusali. Suriin ang labas ng kasangkapan ng kasamaan. Ipinakita na patuloy siyang umakyat. Siguro nahuli siya sa dulo. Kaya itinago niya ang kanyang kinaroroonan. Saan ang huling lugar na lumitaw siya? Sa ikalawang palapag. Kapatid. Nakababatang kapatid na babae. Paano ka napunta rito? Magandang araw, Tiyo. Magandang araw, nakatatandang kapatid na lalaki. Ang puso ko. May trabaho pa ako. Pag-usapan natin ito mamaya. Oy, giliw na bata, mahal. Palem, Shenzuo, Bayan. Pasensya na talaga. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. May pagsusuri ng pamatay sunog ang kumpanya ngayon. Ang pintuan ng kumpanya ngayon, hindi pinapapasok o pinapalabas. Pagsusuri ng pamatay sunog. Oo, sa palagay ko, kailangan pa ng kaunting oras. Ihahatid ko muna kayo sa silid pahingahan. Tayo, ituloy natin ang usapan tungkol sa pakikipagtulungan. Ang may gawain ng misyon ngayon. Bakit si Batang Kaibigan? Anong gawain ng misyon? Sino si Batang Kaibigan? Wala, huwag mag-alala. Siya ang batang iyon. Siya ay kapwa mag-aaral ng stepdad ko. Ang ibig mong sabihin, Yushi, alam mo siya? Oo, alam ko syempre. Uy, oo, nagkita kami dati. Alam ko lang na Yushi ang pangalan niya. Ning Cheng. Ang sinabi mo kanina, siya ay kapwa mag-aaral ng stepdad mo. Anong ibig sabihin? Maliit na leader. Ang huling lugar kung saan nawala si Wuzu. Nandito mismo. Ang enerhiyang madilim dito. Bakit napakabigat nito? Umatras kayo. Ang tubig ng kapalaran ay naglalaman ng liwanag ng kaluluwa. Makapangyarihang biyaya para sa lahat. Proteksyon ng bagwa na hugiskan. Enerhiyang sinag ng lila, Konguwa. Wuzu. Kursong Humanidades. Kunin mo ito. Ang kilin na nadungisan ng masamang enerhiya. Dalhin pabalik sa ahensya. Pupuntahan ko si Wuzu. Oo. Hindi ba ngayon, ang pagsasagawa ng pagsusuri ng pamatay sunog? Bakit wala akong nakikitang tao? Sabi nila, napaligiran ng labas ng mga tao. Hindi pinapapasok o pinalalabas. Ang gulo talaga. Sino ka ba? May appointment ka ba? Ito, ang tungkol kay Ate Kang. Batang Kaibigan, tapos na ang trabaho mo. Ako. May bagay sa loob. Pag-aangkin. Siguro masasabi ng nasa loob din. HMM. Tiyo. Batang Kaibigan, ipapakilala ko sa'yo. Siya si Wenzing Zuo, mula sa pamilya Wen. Alam mo ba? Siya ang tiyo ko. Ang taong ito ay ang nakatatandang kapatid ko. Nakalimutan ko sabihin sa'yo, si Yushi ay anak ng aking kuya. Tunay na anak na babae, na natagpuan kamakailan lang nitong nakaraang mga araw. Kaya pala kanina, ang magtiyuhing ito. Kanina pa ako niloloko dito. Kapag pinatay mo ako, siguradong mamamatay siya. Tiyo. Ang tiyo mo ay inangkin ng multo. Hindi ako nandito para patayin ka. Ako ang narito upang ibalik ka. Naghihintay ang iyong ina sa'yo. Bumalik ka. Oo, ang pangalan mo ay Wuzu. Nakatira ka sa panlabas na lungsod ng Beijing, Half Hill Village, Unit 503. Ang pangalan ng iyong ina ay Wu Wenchun. Pinalaki ka niya ng mag-isa. Mahal na mahal ka niya. 15 taon na ang nakalipas. Ikaw ay pininsala ng masasamang tao. Tumalon ka mula sa gusali at nagpakamatay. 16 na taong gulang ka noong namatay ka. Ako'y inatasan ng iyong ina upang ibalik ka. Half Hill Village. Ina. Batang amo. Dumating si Wu Wenchun. Si Wuzu ay nasa kanyang katawan ngayon. Maaari kayong mag-usap ng direkta. Sige. Ito. Laksan mo ang iyong loob, binata. Ito ba'y usapin ng tapang o hindi?
Xiaoshu. 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 Ako ang iyong ina. Ako ang iyong ina. Oo, ina. Ano ang ibig sabihin ng ina? Ina. Ay, ano ang ibig sabihin ng pagmamahal? Iisipin ko. Ang pagmamahal ay, kapag nahaharap ka sa kahirapan, ang iyong ina, ang unang tumatakbo upang protektahan ka, pangalagaan ka, sasamahan kita sa paglaki mo, dadalhin kita upang makita ang malawak na mundo. Nanay, ito ang tumutulong sa iyo kapag may panganib, ang iyong pinakamatibay na sandigan. Ganito magmahal ang nanay sa iyo. Oo, ang bait talaga ng nanay. Gusto kong manatili sa tabi ng nanay magpakailanman. Abay, batang makulit, kung hindi mabait ang nanay sa iyo, sino pa ang magiging mabait sa iyo? Ah, tama na. Xiaozu. Oo, tandaan mo ito. Sa mundo na ito, ang taong pinakamamahal ka, ay ang nanay mo. Ah, nandito ang nanay. Naalala ko na, nandito ang nanay. Nanay, nahawakan kita. Xiaozu. Niyaakap kita, nanay. Nanay. Kung hindi lang kasi hindi angkop, gusto ko sanang kuhanan ng litrato, para maipakita kay Tiyo kapag nagising na siya. Baka gusto mo nang lumabas. Ang katawan na ginagalawan mo. Mahina ang swerte niya nitong huli. Kulang siya sa enerhiya ng araw. Kapag tumagal ka pa ng konti, baka kailangan niyang magpahinga ng mga 10 araw o kalahating buwan. Ah, pasensya na, pasensya na. Tiyo, nakababatang kapatid na babae. Walang problema. Magpahinga lang ng 1 araw at gabi, magiging maayos din. Mama, giliw. Mama. Kahit ano pa ang maging anyo mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang mama. Wuzu, mama, mukhang si nakababatang kapatid na babae, ay hindi pangkaraniwang tao. Batang kaibigan, abala ka buong umaga, baka gusto mo munang kumain. Hindi na kailangan, may naghihintay pa sa akin sa ahensya. Ay, nasa edad ka pa ng paglaki ng katawan, kailangan mo pa rin magpahinga ng maayos. Ay, hindi ko inaasahan. Ikaw pala ay mula sa pamilya Wen. Ang nawawala nilang anak na babae sa loob ng 18 taon. Tadhana talaga'y mapaglaro. Kanina, tinangka nilang makuha ang impormasyon mula sa akin. Nakaapekto ba yun sa iyo? Walang problema. Malalaman din nila sa tamang panahon. Walang silbi ang pagtatago. Pero ngayong gabi, pagbalik ko, baka tanungin nila ako ng husto. Oh, oo nga pala. Kahapon, ang pamilya Wen nagbigay sa akin ng imbitasyon sa isang selusalo. Hindi ko pa ito masyadong tiningnan. Siguro para sa iyo ito. Kailangan ko sigurong pumunta ng personal para ipagdiwang ang pagkakakita mo sa iyong tunay na mga magulang. Maligayang pagdating. Ayos, ikaw na ang bahala ngayon. Kapag may oras ka, pumunta ka sa bahay para kumain. Hindi ka pa nakakapunta sa bahay namin, sa pamilya Xiao. Aalis na. Hindi ba't oras na para kumain? Tara na. Ito ay naiwan ng kasamahan mo kanina. Naiwan ito sa Xiao family. Ikaw, wala ka bang gustong itanong? Anong itatanong? Sa totoo lang, kahit ano pa ang iyong pagkakakilanlan, o alinmang sikreto, para sa akin, ikaw ay palagi kong nakababatang kapatid na babae. Kung ganoon. Si Tiyo siya. Nasa kwarto siya at natutulog. Ito ay agimat ng kapayapaan. Tandaan mong laging dalhin ito malapit sa iyong katawan. Sumama ka sa akin para kumain. Nakatatandang kapatid na lalaki. Giliw na bata. Tinawag mo akong nakatatandang kapatid na lalaki kanina. Sige, nakababatang kapatid na babae. Sigurado ka ba na ang ibinigay mo sa akin ay lahat ng impormasyon tungkol kay Yushi? Bakit walang laman ng impormasyon mula unang taon hanggang 3 taon ng senior high sa loob ng 2 taon? Ano ang nangyari? Boss, ito na lahat ng impormasyon na nahanap ko.
Tungkol naman sa loob ng 2 taon na iyon, ipinapakita na nawawala siya noon. Wala akong nahanap na impormasyon tungkol sa kanyang mga napuntahan, at tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng guro, paano siya nakapasok sa ahensya ng investigasyon. Walang kahit anong impormasyon. Boss, paano ko hindi ito math race? May iisang posibilidad lamang. Alam ko, may mas mataas na autoridad na tao. Binura ang kanyang mga galaw nitong nakaraang 2 taon. Sige na. Sa ngayon, ganito muna. Mula unang taon hanggang 3 taon ng senior high. Saktong tugma iyon sa panahong iyon. Posible ba? Siya nga ba talaga? Direksyon o lokasyon ng Jingguang. Ito ang direksyon sa likod bahay ng pamilya Wen. Ngayon ay ika-25 ng Abril. Ito ang ika-8 araw ko sa kumpanya. May 53 bangkay ngayong araw. Dinala ang mga ito sa aming departamento para sa pagsusuri ng kalidad. Ngunit paano nakuha ang mga bangkay na ito? Hindi ko alam. Ngunit sigurado ako, ang mga ito ay mula sa ilegal na pagkuha. Bentahan sa itim na merkado. Ngunit sa ngayon, limitado ang nakalap na impormasyon. Hindi ko maabot ang pinakagitna. Dahil dito, gagamit ako ng paraan. Lihim na pagmamasid at pagkuha ng larawan. I-record ko ang bawat araw ko sa kumpanya. Sino ang nasa loob? Lin. Zulin. Dahil ba sa investigasyon mo sa impormasyon? Kaya ka ba pinatay? Ang taong pumatay sa'yo, nasa kumpanya ba? Zulin. Ano ang password ng iyong USB? 730,614. Nabura ang lahat ng alaala mo noong nabubuhay ka. Ngunit naalala mo pa rin ang password. Lin. Nandito pa ba si Lin? Ngunit siya ngayon ay nasa espiritual na anyo. Kailangan muna natin siyang ibalik. Magkikita pa ba tayo? Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo kaming magkita ulit, kahit isang beses lang. Zhang NSH. Hintayin ang pagtatapos ng mga bagay. Kung si Zulin ay may matinding hangarin, natural na pupuntahan niya kayo. Ang salarin na pumatay sa anak ko, nasa loob mismo ng kumpanyang ito. Sa kasalukuyang tingin, hindi maitatanggi ang koneksyon nila dito. Pinatay ko siya. Kalma lang. Hindi kasing simple nang iniisip mo ang mga pangyayari. Ang taong pumatay sa iyong anak na babae, tila hindi ito kayang gawin ng isang karaniwang tao. Kung pupunta ka ng mag-isa, ano ang gagawin mo sa iyong asawa? Dahil tayo ay kinuha na ang kasong ito, mangyaring magtiwala kayo sa amin. Kami, tiyak na bibigyan namin kayo ng paliwanag. Ano ito? Paano haharapin ang kumpanya ng biological materials? Abisuhan ng pulisya. Hindi ba natin sila mababalaan ng maaga? Tila alam na nila ito. Kung ganoon, tayo. Mahal, dadalhin kita para magpahinga. Sige. Pwede ba akong makinig? 我可以听吗？ Ano sa tingin mo? 你说呢？ Kung natatakot kang sabihin ko ito, pwede kong ibahagi ang aking lihim, para magamit mo ito laban sa akin. Wien EOS, napakabago nito. Mas mabuti pang diretsuhin mo na lang. Ipadala mo na lang sa akin ang numero ng bank account mo. Mas nakakaakit ito. Pasok. 进。 Xiao Yao, nandito ka na. Bakit hindi ka muna umuwi? Ako na ang bahala dito. Hindi pwede. Medyo seryoso ang kasong ito. Totoo ang sinabi mo. Ang kumpanyang ito ay umiiral. Ilegal na pagkuha at bentahan sa itim na merkado ng mga bangkay. At nakabuo na ng isang industriya. Kaninang umaga, nagbigti ang boss sa kumpanya. Malinis na malinis ang opisina. Walang kahit anong kapaki-pakinabang na balita. Ang taong may ganitong kalakasan, paano niya nagawang magpakamatay? Kung sasabihin na gusto niyang gamitin ang pagpapakamatay para patahimikin ang lahat, posible rin na gusto niyang tumakas. Bagong lungsod ng news house sa Mountain City, kalye ng Hashan, numero 184. Kailangang pumunta. Pumunta. Kailan? Bukas na lang. Tawagin si Wenke at si Yao Jia para sumama. Sa loob ng araw na ito, sabihin sa kanila na ihanda ang mga materyales at ang peking impormasyon. Paano naman ako? Ikaw. Siyempre, kailangan mong manatili sa bureau. Matagal na akong hindi nakasama sa iyo sa misyon. Sumama ka sa akin sa misyon. Magandang bagay ba ito? Bukod pa rito, kung ang isang misyon ay kailangan ng direktor at assistant director, iisipin ng iba na may malaking nangyari. Ako ang maglalabas ng utos. Hindi.
Ano ito? 么这是东西？ Detalyadong impormasyon at plano ng aksyon. Nasabi ko na, may tanong pa ba? Wala. Sige, maghiwa-hiwalay na tayo. Oo, maliit na boss. Tiket ng eroplano. Lahat ay akin. Nabili na. Bukas ng umaga, alas 9. Sisanduan kita ng eksakto sa oras. Tagapamagitan. Naayos na ba ang lahat doon? Siyempre, hindi mo ba titingnan? Sino ba ako? 我是谁？ Maliit na pinuno. Pupunta ka sa Shancheng para tuparin ang misyon. Nasabi mo na ba sa pamilya mo? Hindi pa. Kakauwi mo pa lang. Bigla kang pupunta sa Shancheng. Sabihin mo sa pamilya mo, kung sakaling sila, magtanong ng kung ano-ano, at hindi ka payagan. Kung hindi, tutulungan kita. Ipaliwanag ito. Walang problema. Mababait sila. Sige, kung sakaling sila, hindi ka payagan. Sabihin mo lang sa akin. 哎， Ang ating maliit na pinuno, matagal nang malaya. Saan man gustong pumunta, bigla na lang itong ipinaalam sa pamilya. Medyo nakakagulat iyon. Bakit? Naiinggit ka ba? Hindi ako naiinggit. Masarap maging mag-isa. Walang iniintindi. Kung saan gustong pumunta, pumunta. Kahit mamatay, madali lang. Wenke, miyembro kita ng koponan. Kahit saan ka magpunta, kailangang ipaalam sa organisasyon. At ipaalam din sa akin. At isa pa, anong ibig mong sabihin mag-isa ka? Ako ba? Si Xiao Wei Yuan. Si Lao Si at Lao Wu. At si Yao Jia. Itinuturing mong parang hangin lang. Oo, hangin. Mahalagang bagay. Kung wala kayo, kailangan ko nang mamatay. Sige na, huwag mong kalimutang sunduin ako bukas. Pangako, tatapusin ko ang misyon. Nakababatang kapatid, ang galing mo talaga. Alam mo ba, ikaw ang nanguna sa entrance exam. Ang mga opisina ng pag-e-enroll, lahat sila ay gustong tawagan ng telepono sa bahay nang walang tigil. Halika, maupo ka, bilisin mo. Shaoling, iniisip pa ni Tia number 2 dati. Kung mababa ang mga marka mo, magbabayad na lang para sa'yo, para sa oneyonan na pagtuturo. Sobra lang ang iniisip ni Tia number 2. Ang galing mo pala talaga. Siyempre naman. 你看看是谁的妹妹？ 我的妹妹。 Ang kapatid kong babae, tungkol sa'yo. Hintayin natin bukas. Lalabas na ang mga resulta. Siguradong ibibigay. Kay Tio number 3 ang isang litrato. Kukunin ko ito, para maipagmalaki ng maayos. Gusto ko rin. Magpo-post din ako sa social media. Sige, ipapakita ko rin ito kay Kuya number 2. Noong panahon niya, nakakuha siya ng 713 puntos. Araw-araw niya akong hinihingan ng gantimpala. Ngayon, kailangan niyang malaman kung sino talaga ang namumuna sa pamilya natin. Shaoling, ang unang litrato. Huwag kalimutang ibigay kay Papa. Napakabiglaan ng araw na ito. Hindi nakapaghanda si Papa ng kahit anong regalo. Ito na lang muna ang simbolo ng pagbati. Regalo ito. Susunod na magbibigay si Papa. Tandaan mo, sa hinaharap, ano man ang gawin mo, huwag kang mag-alala. Si Papa ay palaging nasa likod mo para sumuporta sa'yo. Salamat, Papa. Shaoling, lumapit ka. 快过去吧。 Lolo, ginabati kita. Ikaw ang nanguna sa pambansang pagsusulit. Ito ay mula sa lola mo, ang kanyang dating dot. Sa ating pamilya, may isang nanguna sa pagsusulit, ang lola mo. Kung nalaman niya ito sa kabilang buhay, tiyak na matutuwa siya ng husto. Ngayon, espesyal kong ibinibigay ito sa'yo. Isipin mo na lang, na ang lola mo, ang nagbigay sa'yo ng regalong ito. Salamat, Lolo. Lolo. Bakit mo ibinigay? Ang gamit ng ate ko, kay Yushi. Ang sinasabi mo, si Shaoling ay tunay na apo ni Yunyu. Kung hindi ko ito ibibigay sa kanya, ibibigay ko ba ito sa'yo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, bata pa si Yushi, kaya hindi maiiwasan na maging pabaya siya. Ito ang paborito ng ate ko. Kung mawawala ito, sa huli, ito pa rin ay pag-aari ng ate ko. Lian. Huwag mong isipin na. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ang dot ng ate mo. Huwag mo nang isipin pa. Bukod pa rito, ikaw na isang tagalabas. Huwag kang makialam. Ginagalang ka ng lahat. Tinatawag ka nilang matandang ginang. Pero dapat mong malaman kung ano ang iyong katayuan. Nahihilo ako ng kaunti. Babalik muna ako sa kwarto para magpahinga. Ngayon nga, maraming paaralan. Tumawag. Shaoling,
Saan mo gustong mag-aral? 学校。 Gusto kong mag-aral sa Jingda. Jingda. Maganda ang Jingda. Malapit sa bahay. Nandoon ang ate mo. Tama. Pagkalipas ng ilang araw, kailangan kong maglakbay para sa trabaho. Ito. Matagal ba? Delikado ba? Hindi pa sigurado. Siguro 2 o 3 araw. Baka mas matagal pa. 3次， Shaolinga, mag-ingat ka. Kung may kailangan ka, huwag kalimutang tawagan si Papa. Huwag mong akuin mag-isa. Oo nga, maliit na kapatid. Bumalik ka agad, ha? Gusto pa kitang isama sa pamimili. Binabati ka ni Lolo. Sana ay ligtas ang biyahe mo. Naway maging maayos ang lahat. Bakit nandito ka? Siyempre, may misyon ako. Xiao Wai Yuan. Sige na. Hindi ba pwedeng magpaalam sa inyo? Ayos na yan. Maliit na boss. Magandang umaga. Kumusta? Nakuha mo ba lahat ng mga materyales? Siyempre naman. Profesional kami. Sige, pagkatapos ng misyon na ito, bibigyan ko kayo ng bonus. Napakatalino ng maliit na boss. Ang bonus, sinabi lang, ibibigay na agad. Hindi nyo ba ako? Bilang direktor, binibigyan ng halaga. Ano? Ako, bilang assistant director. Wala na bang karapatan magsalita? Mali. Makinig sa maliit na boss. Ganyan ang tama. Si Shower nitong mga nakaraang araw. Parang walang tigre sa bundok. Ang unggoy ang naghari. Ngayon, bumalik na ang maliit na boss natin. Dapat nang magbigay daan. 有 Ang galing naman ng pagkakataon. Miss Yushi, nagkita na naman tayo. Hindi mo ba balak pumunta sa Mountain City? 山城， Hindi ka rin ba pupunta? Huwag kang magkunwari. Ako, pupunta ako sa Mountain City. May pag-uusapan lang na negosyo. Hindi ba si Brother Xiao ito? Hindi mo ba balak sumama kay Miss Yushi papunta roon? Nagpaalam lang ako. At saka, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Hindi naman tayo ganoon ka-close. 哦， Sige na, mag-check-in na kami. Bumalik ka na. Kung may kailangan, agad mo akong kontaken. Tutulungan ko kayo ng malayuan. Tara na. Sandali lang. Pinapayuhan kita. Ang iniisip mo tungkol kay Xiaoyao. Itago mo na lang habang buhay. Kahit ano pa ang layunin mo. Kung sasaktan mo si Xiaoyao kahit kaunti, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Palem. 拜拜。 Maliit na boss. Ito si Manager Hu. Tara na. Si Manager Hu, tama ba? Kamusta? Kamusta? Kami naman. Galing kami sa punerarya. Inirekomenda kami ng kakilala para makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Anong klaseng pakikipagtulungan? Bukas na lang natin pag-usapan. Abala ako ngayon. Manager Hu, mukhang may pupuntahan ka. May malaking kliyente kang makikita. Wala kang pakialam. Umalis ka. Nakakainis. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa bang magagawa? Bukas na lang ulit tayo bumalik. Magandang araw, Ginoong Zong. Sa wakas, dumating ka na. Baby, bakit ka nandito? Ito ba ang sinasabi niyang negosyo? Ginoong Zong, kilala niyo ba ang isa't isa? Siyempre naman. Nagdadabog ka pa rin. Hinahanap kita ng ilang araw na. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Hindi mo rin ako nire-replyan sa WeChat. Sa huli, pumunta ka pala sa Mountain City. Ano naman ngayon? Ako at ang kapatid kong babae. Ang bayaw ay nagpunta sa pamamasyal. Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Pagtatagtad. Sabihin mo na. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ang bayaw ko. Nagtatrabaho sa punerarya. Nagpunta ako sa pamamasyal kasama sila. Dumaan na rin para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Oh, naalala ko na. Kamusta, bayaw? 姐姐好。 Hindi tayo magkaibigan. Ang nilalaro mong papel at nilalaman. Ang tapang mo talaga. Hindi ka ba natatakot na galitin si boss? Kamusta? 你好。 Dahil nandito tayo para mag-usap tungkol sa negosyo. Bakit hindi pumasok? Sinabi niya na may malaking kliyente. Hindi niya kami pinapansin. Ayaw niyang makipag-usap sa amin. Ganito siya. Parang totoong isang malambing na kasintahan. Ano ang nangyari? Ginoong Zhang, lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan.
Hindi ko alam na magkakilala kayo. Pasensya na, ako ang nagkamali. Medyo maayos na ito. Dahil kayo, kung taos-puso kayong gustong makipagtulungan, maaaring magbigay kami ng kaunting impormasyon pa sa inyo. Ang mga materyales na aming ibinibigay. Lahat ng ito ay unang klase at sariwa. Siyempre, kung mayroon kayong anumang bagay, espesyal na pangangailangan, maaari pang magpa-customize ng pribado. Basta tama ang bayad. Paumanhin. Ginoo Zhang, mayroon akong emergency na tawag. Pasensya na, aalis muna ako. Tara na. Magtulungan tayo. Ano sa tingin mo? Hindi ba't matagal na tayong nagtutulungan, nobya? Pwede, pero dapat nakatuon sa pagdakip sa mga kriminal. Matatanggap mo ba? Siyempre, ang pagtapos ng kani-kanyang gawain ang pangunahing kondisyon. Kaya ko, magbibigay ako sa inyo ng ebidensya ng krimen. Pero, kailangan ko ang suporta ng inyong armadong puwersa. Sige, masaya ang pagtutulungan. Hindi maginhawa kapag maraming tao. Ako na lang ang pupunta. Kayong dalawa, Wengang. Bantayan ng maigi ang saklaw ng pagmamanman sa pabrika. Huwag palampasin ang anumang bakas. Huwag ding hayaang makatakas ang kahit sino. Ang mga pinaghihinalaan na tumakas. Ate Yao, ay coordinate ang mga kasamahan sa labas para mag-set up. Palayuin ang mga karaniwang tao sa paligid. Sundin ang aking utos. Laging handa ang mga gamit pang emergency. Sasama ako sa iyo. Zhang, huwag kang mag-alala. 你就放心吧。 Ang ganitong klaseng palihim na operasyon, ang aming batang leader, siguradong kontrolado niya ito. Anong palihim? Marunong ka bang magsalita? Mali ako, mali ako. Ang bigat naman ng kamay mo. 太重了。 Sige na. Kumilos. Tara na. Kuya, hindi ka ba curious? Simula nang dumating ako dito sa lumang pabrika, hindi ako makapunta sa bodega. Araw-araw, nandito lang ako sa 2 kwarto. Paikot-ikot lang. Ano sa tingin mo ang dahilan? Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Weige, na may multo dito. Bantayan mo na lang kung ano ang pinapabantayan sa'yo. Ang dami mong sinasabi. Magpatrolya ka na. Pagkatapos nito, babalik pa ako para uminom. Tara. Mag-ingat. Wala siyang anino sa ilalim ng paa niya. Walang problema. Kuya, ate, gusto niyo bang maglaro ng taguan? Bata, bakit mag-isa ka dito? Naglalaro kami ng taguan ng kapatid kong babae. Nakita mo ba ang kapatid kong babae? Hindi ko siya nakita. Gaano ka nakatagal dito? Hindi ko alam. Nasaan ang mga magulang mo? Oo nga, nasaan ang mama at papa ko? Siguro isa rin siya sa mga dinalang kalakal. Maging mabait ka. Sumama ka kay ate, pwede ba? Tutulungan ka ni ate hanapin ang mama at papa mo. Naglalaro ako ng tagutaguan kasama ang kapatid kong babae. Nasaan ang kapatid kong babae? Sige, tulungan ka ba ni ate hanapin ang kapatid mo? Oo, sige. Araw-araw, may mga bangkay na binibenta at ninanakaw. Libo-libo ang bilang. Paano magkakasya ang lahat ng ito sa pabrika? Ginagamit nila ang mga laman at dugo na ito para gumawa ng kung ano-ano. Ito ang Lock Ghost Formation. Ano ang balak nilang gawin sa mga kaluluwang ito? Ang enerhiya ng langit at lupa, magtipon sa aking katawan. Ang langit ay tatakpan ng lupa, at ang lupa ay tatakpan ng langit. Alisin ang ulap at hamog. Tingnan ang bughaw na langit. Nanganganib ang mga nilalang, nagugulo ang balanse ng yin at yang. Nagdadala ng kapahamakan sa bansa. Lahat ay mamamatay. Nakatanggap ako ng balita. Nauna nang ipinaalam sa Nonshan Zhengyi Temple.
na ang grupo ng mga taong kumuha ng gintong estatwa ng Kilin, ay malamang natagpuan na ang itinago ni Zulin, na hard drive. 硬盘了。 Ano? Kung ganoon, bakit hindi pa tayo umalis ng mas maaga? Huwag magmadali. Ang bagong grupo ng masasamang espiritu sa likod ng bundok, ay malapit na magtagumpay. Sa ganitong kritikal na sandali, ayaw kong sumuko, at mayroon pang mga taong ito. Gagawin ko silang lahat. 变仓 Regalo sa kaarawan ng bago kong masamang espiritu. 是礼物。 Masamang espiritu na may bahid ng buhay ng tao. Gusto kong magbuo. Siguradong magugustuhan nila. 喜欢的。 May isa pang organisasyon sa likod nito. Kailan ito nagsimula? Sino ang pinuno? Nasaan ang taguan? At pati sa mga tao ng ahensya ng investigasyon. Napakalinaw. Sige, huwag kang mag-alala. Wala na ang lugar na ito. Maghahanap na lang tayo ng ibang lugar. Magsisimula ulit tayo. Magpalit ng lugar at magsimula ulit. Ipapadala ko kayo sa impyerno. Sa 18 antas ng impyerno tayo magsisimula ulit. Ayos na, maliit na pinuno. Mabuti na lang at maraming tao ang dinala ni Kuya Zong. Wala tayong kinalampas sa mga hayop na ito. Maliit na pinuno. Nailigtas na ang lahat ng biktima. Ang mga medikal na tauhan at armadong suporta. Malapit na silang dumating. Magaling ang ginawa mo. Wang Lai, pinaghihinalaan kang ilegal na bumili ng mga bangkay. Mga putol na bahagi ng katawan. Pinapakain ng masamang espiritu. Ginugulo ang balanse ng yin at yang. Ginugulo ang bansa. Arestuhin kita ngayon ayon sa batas. Walang hiya ka, paano mo nagawang sirain ang plano ko? Ayusin mo ang pananalita mo. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Wang Lai, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ba halata? Gusto kong mamatay kayo. Alam mong hindi yan ang tinatanong ko. Sino ang organisasyon sa likod mo? Para saan ang pag-aalaga mo sa mga masasamang espiritu? Ikaw, babae, naglakas loob kang makinig sa usapan namin. Sagutin mo ang tinatanong sa'yo. Huwag kang magsayang ng salita. Bibigyan kita ngayon ng 2 pagpipilian. Sumama ka sa amin pabalik sa Investigation Bureau. Ikwento mo ang lahat ng nalalaman mo. At hahatulan ka ng kamatayan ayon sa batas. Mapupunta ka sa impyerno para magdusa. Sumuko ka. Nagbibiro ka ba? Ako, si Wang Lai, mula nang sumali sa Scavengers. Hindi ko alam ang kahulugan ng pagsuko. Paano isulat ang salitang iyon? Sige, pipiliin ko ang pangalawa. Uunahin kitang patayin. Tapos dadalhin kita pabalik sa Investigation Bureau. Naniniwala ako kay Yama. Siguradong bibigyan niya ako ng oras. Para maimbestigahan ka ng maayos. May lakas ka ba ng loob? Liwanag ng espiritu, ilantad ang kasamaan. Utos ng 3 dalisay, ipakita ang mga multo. Mabilis na sundin ang kautusan. Mali na ito, maliit na boss. May mga pampasabog sa kumpanya at sa pagawaan. Ano? Puro minahan ng karbon ang ilalim nito. Kapag sumabog ako, magiging impyerno ang buong bayan ng Nantong. Makinig kayong lahat. Buksan ang mga harang sa paligid ninyo. Protektahan ang lahat ng tao sa paligid ninyo. Liu Shi. Delikado dito. Umalis ka na agad. Liu Shi. Bagwa Spirit Pivot, ang Contrigram ay nagpakita. Nagtipon ng espiritu ng tubig. Ang enerhiya ay patuloy na dumadaloy. Walang silbi yan. Maghanda kayong lahat na mamatay kasama ko. Ang lakas ng Contrigram ay yayanig sa lahat ng direksyon. Mabilis at ayon sa kautusan. Paano nangyari ito? Ang mga binti ko. Hindi. Kunin. Hindi. Liu Shi. Zhang Yu. Ako ito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Magpapahinga lang ako sandali, magiging maayos na ako. Tapos na rin ang kasong ito. Hindi ba dapat magbakasyon ka na?
Magpahinga ka na muna. Pwede ko bang intindihin ito bilang, 我是不是可以理解成 imbitasyon mo ba ito para sa isang date? Sa Hawaii ba ito? 夏威夷岛呢？ O sa Hokkaido? 哪呢？ Hoy, Xiaoyao, may bagong kaso na dumating. Kahapon, may lumitaw na babaeng demonyo sa runway. Ayon sa investigasyon, maaaring may kaugnayan sa isang grupong kriminal na may kinalaman sa human trafficking ng mga kababaihan. Maraming kababaihan ang naging biktima. Natanggap. Talagang hindi ito sinasadya. Mukhang may isang tao na magbabakasyon mag-isa. Walang problema. Dahil mabait ako, sasamahan na lang kita. Tutal, mas malaki ang kakayahan mo. Mas malaki rin ang responsibilidad mo. Sa bagong kaso, turuan mo na lang ako. 好， Tara na, kasama ko sa laban. 有？ Tara na, girlfriend ko. 女朋友。